guys, good morning! Kumusta? So for today's video, gagawa tayo ng bilo-bilo. Okay, so alam ko na familiar naman kayo dito kapag dito sa Batangas, ang tawag din ay palarosdos. Pero kapag sa Manila, ang tawag dyan ay bilo-bilo, okay? But, lalagyan natin siya ng iba pang sangkap. So, for today's video, ang ating lulutuin ay ginataang halo-halo. Okay? So, ayan. Bumili ako ng ube. Pagkatapos, meron din tayong kamoting baging at gabi. So, ayan. Pagkatapos, bumili nga pala ako ng langka. Pero, Diyos ko po, kinabukasan nakita ko na siya. Hindi na siya maganda. So, I decided na hindi na lang siya isama sa pagluluto. And, bumili din ako ng sagong maliliit. So, ayan. So, ayan yung mga sangkap na gagamitin natin sa paggawa ng ginataang halo-halo. Alam niyo bang masarap yan sa ngayon? Kahit mainit ang panahon, pero masarap pa rin kainin ang mga matatamis, lalo na kapag summer. Masakit maggayat kasi ano siya, matigas masyado. Pagkatapos yung kutsilyo ko ay mapurol. Next time na bibili na ako ng magandang kutsilyo para hindi na ako mahirapan. So ayan, pinagsama-sama lang natin yung tatlo, yung gabi, ube at kamote. O diba, healthy yan. So ayan na nga, nakita na ninyo sa kawali. Pagkatapos lalagyan lang muna natin siya ng water, papakuluan, and then lagyan ng sugar bago natin lagyan ng gata para medyo mas malasa or mas naluto muna yung ating mga unang sangkap. Pero yung iba guys, hindi na sila naglalagay ng water, lalo at sagana sila sa maraming niyog. Marami naman kasi silang panggata, diba? So, ayun. So, imbes na maglagay ng tubig, edi syempre gata na lang kaagad para mas magata nga naman at mas malasa yung kanilang ginataang halo-halo. Mas creamy ba ganon? Kumusta na nga pala kayo? Sobrang init dito sa Batangas. So I hope na saan man kayo nandun, sana safe lang lagi. Drink more water to stay hydrated. And ayan, kung wala namang mahalagang pupuntahan sa labas, just stay at home na lang. Mas maigi. Dahil delikado nga ang panahon sa sobrang init sa ngayon. And dito nga pala guys, pwede rin kayong maglagay ng saging na saba. Pagkatapos, langka, yun nga, sinabi ko langka, saging na saba, and ano pa ba. Basta yung nalalagay nyo sa ginataang halo-halo. Ayun. Madalas yun may nabibili sa Manila, nilalako lang. Pero minsan dito naman sa Batangas, napakabihira lang unless kung magluluto ka lang talaga. Pero wala namang nabibili sa mga street food na ganyan, wala. Unlike sa Manila na meron. Alam ko ha. Parang kasamahan ng mga binatog ganyan. Or sa palengke madalas.
habang niluluto ko to ngayon, natatakam na ako. Parang ina-expect ko yung kakainin ko. Masyadong creamy. And ayan. So, bumili tayo ng Jolly Coconut Milk. Hindi po kami sponsored. So, yan lang yung nakita ko sa market. So, mas well prepared na siya. Hindi ko na kailangan magkayod pa ng nyog. Ayan, okay na. And then nakita nyo, itinabi ko yung halos kalahating tasa ng gata para mamaya, okay, makikita ninyo kung anong gagawin ko doon. And then ayan nga, inilagay na natin yung ibang gata doon sa mga kamote, ube at gabi at sagong maliliit. And wait lang ninyo kung anong gagawin natin doon sa konting gata na ibinukod ko. Okay? Just watch my video. And hanggang sa huli, samahan niyo po ako. Okay? Oo nga pala, kung may kasarola kayo, much better na dun nyo siya iluto. Wala kasi akong available kasi yung kasarola namin is nilulutuan namin ng isda. So ayoko magkaroon ng ibang lasa kasi this one is, diba, minatamis. So kailangan special siya. So ayan na, nakita na natin yung ibinukod kong gata, diba? Sa nakikita nyo, nilagyan ko siya ng glutinous rice. Pagkatapos hahaluin ko. At ano ba ang gagawin ko dito? Okay guys, para maging mas sticky, mas creamy yung ginataang halo-halo ninyo, etong pinagsamang glutinous rice at konting gata, haluin nyo lang mabuti. Tunawin nyo muna yung glutinous rice dito, and after that, mamaya makikita ninyo na ilalagay ko siya doon sa sabaw ng ating niluluto. Guys, yun kasi yung technique na ginagawa ng ibang mga nagluluto, ng mga tindera para mas creamy yung sabaw nila. Kasi napansin nyo, diba, kapag kayong ginataang halo-halo, kapag ka lumamig na, medyo nagsasabaw na yung kanyang sabaw. I mean, lumalabnaw na. Imbes na sa palapot siya, but then lumalabnaw na. So, yung sikreto niyan, ayan nga. So, again, magbubukod kayo ng konting gata at the end, at magtira din kayo ng konting glutinous rice, join nyo together, and after that, ilalagay nyo siya sa bandang huli ng pagluluto ng ating ginataan. Gets ba? Yung ating mga binilog-bilog. So, ganyan ako maglagay, paisa-isa lang. Kasi, hindi po pwedeng sabay-sabay. Or siguro sabay-sabay, but then, just make sure na haluin nyo lang siyang maigi para hindi magkapit-kapit. But ako, ganyan paisa-isa, mas prefer ko. Alam ko yung place kung saan ilalagay para alam ko mas hindi magdidikit-dikit. Kasi nga, katulad yung sinabi ko, yung pinaglutuan ko, hindi siya suitable for that ginataang halo-halo. So, wala na akong option. Okay. But, mas maganda kung sa kaserola or sa pot, ganyan. Mas masarap yung luto. Yung sabaw niya, kung mapapansin nyo, nagko-color ube, diba? Siyempre, gawa ng ube yun. Understood na yan. But, tingin ko, kulang pa to sa gata. Siguro isa lang yung ginamit kong ganon kasi tingin ko naman is kakasya na siya. So, let's find out sa huli. So, ganyan lang yung pagluluto niya. So, after mong malagay, syempre ganyan. And medyo nasa ilalim yung bilo-bilo.
After na kumulo naman siya, alam ko mapupunta naman siya sa ibabaw at lulutang na ibig sabihin, di ba? Ganun naman, pag nagluluto tayo na malagkit like palitaw, so sa kumukulong tubig lang, lagay-lagay mo lang. Pagkatapos, pag lumutang na, edi palitaw na siya, luto na siya, ganun. So, ganyan din sa bilo-bilo, kaya medyo pahuli natin siyang inilalagay. Madali lang kasi siyang maluto. Guys, naglutangan na yung ating mga bilo-bilo. Ibig sabihin, medyo naluto na siya. And napansin ko, hindi ganun karami yung gata. But then, di ba may reserve pa naman tayong gata na ilalagay natin sa medyo kapag paluto na siya. Kakatakam guys. Alam niyo, mas masarap talaga to kung may langka or may saging na saba. Ewan ko ba bakit kasi yung saging na saba dito ngayon napakamahal na. Tapos yung langka, bibili ka lang, hahanapin mo pa rin sa kung saan sa palengke. Minsan walang stock, tapos minsan nga ayun, hindi maganda, kaya mas better na wag na lang mag-add. Masarap siguro kung meron ka talagang kakilala na may sariling puno, tapos may bunga, hihingi ka na lang. Ayun, masarap yun. Na natin siya. Alam nyo guys, matamis yan. Pero creamy na rin yung lasa niyan kasi 'di ba yung gabi, yung ube, yung kamote, kapag ka medyo nalalaga-laga na, nagka-creamy na rin talaga yung sabaw niya. Diba, nakakatakam? Ang sarap na. Ayan na, ilalagay na natin yung pinagsamang gata at glutinous rice sa ating niluluto. As you can see there, makikita naman natin kung paano siya makakapag-creamy ng ating sabaw. Parang kulang pa talaga siya sa gata, but then okay na yan. Sobrang natatakam na ako at nag-crave na talaga ako dito. Sana kayo din. So again guys, just subscribe to my channel and support, because I am just a little YouTuber na hindi pa naman namo-monetize, but then umaasa pa lang sa magiging viewers ko. So ayun, I know that you can help me from this na alam ko ila-like and share nyo. So ayun, so God bless you more kapalit ng pag-subscribe at ng pag-like niyo. Ayun. Or kahit sa hindi sa mga subscribers ko, basta mapadaan lang tong video na to, I hope that you are always safe and blessed by God. So ayan guys, diba parang ang sarap-sarap na niya. Grabe. Nakakatakam. Sobrang init ng panahon ngayon, parang ang gusto lang laging kainin ng mga kids is halo-halo, ice candy. At alam nyo ba guys, nagtitinda din ako ng ice candy dito kasi nga wala naman kasi akong ginagawa dito sa bahay and hindi ako makadiretso ng work. Gawa ng 3 kong anak. Lagi pa rin ako yung hinahanap nila. Masakit sa heart, syempre, kasi ako gusto kong mag-earn ng income kahit paano. Mahirap lang nasa bahay, wala kang inaasahan. And yun, I try this vlogging and ito naman kasi yung na-enjoy ko sa ngayon. And happy naman kasi yung kids nandito. Mas gusto nila na nandito ako sa bahay. Even nag-aral pa nga ako, but then still laking tulong ng pag-aaral ko sa akin. Parang self-achievement, self-fulfillment. Ayun. Iba pa rin talaga yung pagiging nanay sa pagiging isang empleyado bilang mom. Mas fulfilling ang pagiging nanay kasi mas
nababantayan mo yung kids mo at the same time na nakikita mo at nagagabayan mo sila sa tama. Pero saludo pa rin ako sa mga working mom na kayod araw-araw. Ayan na guys, kakain na tayo. I know na masarap ito at magugustuhan to ng aking mga kiddos. So again, try nyo rin tong recipe na to, and for some requested recipes that you want me to cook or i-prepare, just let me know. Just comment down below. And again guys, maraming salamat sa pag-support and God bless you all. Bye!